Minsan napapansin mo ba na sobrang busy mo buong araw pero pagdating ng gabi parang wala ka namang tunay na napalapit sa goal mo? Parang pagod ka lang pero hindi ka umusad. Ang dami mong sinimulan pero wala kang tinapos. At doon nagsisimula ang problema na hindi tinuturo sa school. Ang pagkalat ng lakas mo sa sobrang daming direksyon na wala namang malinaw na target. Sa mundo ngayon, uso ang sabay-sabay, sabay negosyo, sabay gym, sabay aral ng kung ano-ano, sabay diskarte sa pera. Tapos sabay din ang pagod at frustration. Kasi ang totoo, hindi paramihan ng ginagawa ang sukatan ng power, kundi kung gaano ka kalinaw at ka-concentrated sa isang direksyon na pinili mo. Ito ang pag-uusapan natin ngayon sa Law 23 ng The 48 Laws of Power. Concentrate your forces. Isang prinsipyo na simple pakinggan pero brutal ang epekto kapag in-apply mo. Dahil ang tunay na lakas ng isang tao ay hindi nasusukat sa dami ng galaw, kundi sa lalim at tindi ng focus na kaya niyang ibuhos sa iisang target. Isipin mo ang ilaw ng bombilya, maliwanag pero hindi makakaputol ng bakal. Ngayon isipin mo ang laser, hindi kasing lawak ang ilaw pero kayang tumagos sa matigas na material. Ganon ang tao na marunong mag-concentrate ng puwersa, tahimik, hindi kalat pero kapag gumalaw, may tinatamaan at may nababago. Kung gusto mong magkaroon ng mas malinaw na direksyon, mas malakas na presensya, at mas mabilis na resulta sa buhay mo, kailangan mong maintindihan ang batas na ito. Dahil sa dulo, hindi ka matatalo dahil kulang ka sa talento. Matatalo ka kapag hinayaan mong magkalat ang lakas mo sa mga bagay na hindi naman talaga mahalaga. Kung sinusubaybayan mo ang series na ito, alam mo na hindi lang ito basta mga random na advice. Bawat batas ay parang piraso ng mas malaking chessboard. Unti-unti nating binubuo ang pag-iisip ng isang taong marunong maglaro ng power, hindi emosyonal. Hindi pa dalos-dalos kundi strategic at may malalim na awareness sa galaw ng tao sa paligid niya. Nasa kalagitnaan na tayo ng paglalakbay na ito. Nakita na natin kung paano kontrolin ang reputasyon, paano umiwas sa hindi kailangang gulo, at paano mag-isip ng ilang hakbang sa unahan. Hindi ito tungkol sa pagiging masama, ito ay tungkol sa pagiging handa. Dahil ang mundo hindi naman laging paatas, kaya kailangan mong matutong mag-adjust. At ngayon, sa Law 20 ng The 48 Laws of Power, papasok tayo sa isang mas tahimik pero mas mapanganib na konsepto. Hindi ito flashy at hindi ito dramatic, pero ito ang isa sa mga batas na kapag hindi mo naintindihan, lahat ng natutunan mo dati ay mawawala lang sa hangin dahil kalat ang paggamit mo ng lakas mo. Kasi isipin mo, anong silbi ng strategy kung wala kang focus? Anong silbi ng talento kung hindi mo naman alam kung saan mo ibubuhos? Dito nagkakatalo ang karamihan, maraming may potensyal, pero kakaunti ang marunong mag-concentrate ng puwersa sa iisang malinaw na target. At doon nagsisimula ang tunay na lamang. Ang pinakapuso ng Law 23 ay simple pakinggan pero mahirap gawin. Concentrate your forces. Ibig sabihin, piliin mo kung saan mo ilalagay ang oras, energy, at attention mo dahil limitado lang ang mga yan. Kapag hinati-hati mo sa sobrang daming bagay, hihina ang impact mo. Pero kapag pinili mo ang iisang target, doon lumalakas ang presensya mo. Hindi problema ang kakulangan sa talento. Madalas ang problema ay kalat na focus. Gusto mo yumaman, pero hati ang isip mo sa 5 diskarte. Gusto mo gumaling, pero hindi ka naman nagtatagal sa isang skill. Ang resulta, lagi kang nasa simula, lagi kang nangangapa. Walang lalim, walang mastery, walang tunay na kontrol. Ang power hindi nanggagaling sa dami ng galaw. Nanggagaling ito sa intensity ng galaw sa tamang direksyon. Isipin mo ang isang hukbo na sabay-sabay umatake sa iba-ibang lugar. Mahina ang bawat grupo. Pero kapag pinagsama-sama ang puwersa sa iisang punto, nababasag ang depensa ng kalaban. Ganun din ang prinsipyo sa buhay. Kapag natutunan mong mag-concentrate ng puwersa, nagiging mas malinaw ang desisyon mo, mas tahimik ang isip mo, mas mabigat ang bawat hakbang mo. At doon mo mararamdaman na hindi ka lang basta gumagalaw, may direksyon ka, may target ka. At unti-unti mong kinukuha ang kontrol sa larong nilalaro ng lahat. Isang malinaw na halimbawa ng batas na ito ay si John D. Rockefeller. Maraming negosyante noong panahon niya ang sabay-sabay pinapasok ang iba-ibang industriya. Pero siya, iisa lang ang tinutukan, oil. Inaral niya ito ng masinsinan. Kinontrol ang produksyon, distribusyon, at presyo. Hindi siya nagkalat ng atensyon. Nag-concentrate siya hanggang siya ang naging pinakadominante sa larangan na yon. Habang ang iba ay naghahabol ng kung ano-anong oportunidad, si Rockefeller ay tahimik lang na pinapalalim ang kontrol niya sa iisang industriya. Hindi siya mabilis gumalaw, pero bawat galaw niya ay mabigat. At dahil doon, unti-unti niyang nilamon ang kompetisyon, hindi dahil mas genius siya, kundi dahil mas disiplinado ang focus niya. Ganito rin ang prinsipyo sa digmaan. Si Napoleon Bonaparte ay kilala sa pag-concentrate ng tropa sa pinakamahinang bahagi ng kalaban. Hindi niya hinahati ang hukbo niya ng basta-basta. Pinipili niya ang punto na dapat basagin at doon niya ibinubuhos ang lakas. Isang matinding suntok sa tamang lugar ay mas epektibo kaysa 10 mahihinang atake sa iba-ibang direksyon.
Makikita mo dito na ang sikreto ng dominance ay hindi laging nasa dami, nasa tamang pag-focus. Sa negosyo man o sa digmaan, ang taong marunong mag-concentrate ng puwersa ay may mas malaking tsansa na manalo. Dahil sa dulo, ang mundo ay hindi gantimpala sa pinakaabala, ito ay gantimpala sa pinaka-strategic. Ngayon ilapat natin ito sa modernong buhay mo. Sa karir halimbawa, maraming lalaki ang gustong sabay-sabay ang diskarte. May online business, may trading, may sideline, may plano pang maging content creator. Walang masama sa ambisyon, pero kapag sabay-sabay at walang malinaw na pangunahing target, nauuwi ka sa pagod na walang solid na resulta. Mas mabuting pumili ka ng isang skill na may mataas na value at doon mo ibuhos ang oras at energy mo sa loob ng ilang taon. Hindi ilang linggo, hindi ilang buwan, ilang taon. Doon nabubuo ang mastery, doon ka nagiging bihasa. At kapag bihasa ka, mas madali nang pumasok ang pera at oportunidad dahil may lalim ang kakayahan mo. Sa self-improvement ganun din, hindi mo kailangang baguhin ang buong buhay mo sa isang linggo. Pumili ka ng isang habit na may pinakamalaking epekto, tulad ng pag-ayos ng tulog o pag-focus sa katawan mo. Kapag naging solid iyon, saka ka magdagdag, isa-isa, hindi sabay-sabay, dahil ang disiplina lumalakas sa consistency, hindi sa excitement. Kahit sa relationships, applicable ito. Imbes na sabay-sabay kang kumakausap ng maraming babae para lang may option. Subukan mong mag-focus sa pag-develop ng lalim sa sarili mo at sa connection mo sa isang tao. Ang depth mas malakas kaysa quantity. At ang lalaking may malinaw na direksyon ay mas attractive kaysa sa lalaking kalatang atensyon. Sa mas malalim na level, ang pag-concentrate ng puwersa ay may epekto sa psychology mo at sa tingin ng ibang tao sa iyo. Kapag kalat ang atensyon mo, ramdam yon. Parang may kulang sa presensya mo, parang hindi ka sigurado sa sarili mong direksyon. At sa mundo ng power, ang kawalan ng direksyon ay kahinaan na agad sa mata ng iba. Pero kapag malinaw ang focus mo, nag-iiba ang aura mo. Mas tahimik ka, mas hindi ka reactive, at mas hindi ka basta-basta nadadala ng opinyon ng iba dahil alam mo kung saan ka pupunta. At ang taong may malinaw na target ay hindi madaling madistract ng drama, validation, o pansamantalang emosyon. May isa pang prinsipyo dito, scarcity creates value. Kapag hindi ka laging available sa lahat ng bagay, mas nagiging mahalaga ang oras at atensyon mo. Kapag pinipili mo lang ang iilang bagay na pagbubuhusan mo ng lakas, nagiging mas mabigat ang dating mo. Hindi ka kalat, hindi ka desperado, kundi strategic ka. Sa huli, ang tunay na dominance ay hindi laging maingay. Minsan ito ay tahimik na disiplina, isang isip na marunong magtanggal ng hindi kailangan. Isang lalaki na kayang magsabi ng hindi sa maraming bagay para makapag-oo ng buo sa iisang mahalagang direksyon. At doon nagsisimula ang mas malalim na uri ng kapangyarihan. Pero kailangan din nating pag-usapan ang madilim na bahagi ng batas na ito dahil ang sobrang pag-concentrate ng puwersa ay pwedeng maging obsession. Kapag masyado kang nakatutok sa iisang bagay, may panganib na maging bulag ka sa pagbabago sa paligid mo. At sa mundo ng power, ang pagiging bulag ay delikado. May mga tao na sobrang focus sa isang plano na kahit malinaw nang hindi na ito gumagana, pilit pa rin nilang tinutuloy. Hindi na yun strategic focus, ego na yun. Kapag hindi mo kayang mag-adjust, nagiging bilanggo ka ng sarili mong desisyon. At ang dating mong kontrolado ay nagiging matigas at predictable. Kailangan mong tandaan na ang tunay na concentration ay may kasamang awareness. Nakapokus ka, pero gising ka pa rin sa galaw ng paligid. Handa kang baguhin ang strategy kapag kailangan, pero hindi ka basta-basta nadadala ng emosyon o takot. Dapat may balanse sa pagitan ng tindi at flexibility. Sa dulo, ang focus ay sandata, pero tulad ng anumang sandata, pwede itong makasakit kung mali ang paggamit. Kaya habang pinapalakas mo ang kakayahan mong mag-concentrate ng puwersa, siguraduhin mong malinaw ang isip mo at hindi galit, pride, o takot ang nagdidikta ng direksyon mo. Ngayon gawin nating practical ang lahat ng ito. Hindi sapat na maintindihan mo lang ang konsepto. Kailangan mong isabuhay. Unang hakbang, mag-eliminate ka. Tingnan mo ang araw mo at tanungin mo ang sarili mo kung alin sa mga ginagawa mo ang mababa ang balik. Unti-unti mong tanggalin ang mga yon kahit masakit sa simula. Pangalawang hakbang, mag-identify ka ng iisang high leverage target. Isang skill, isang proyekto, o isang direksyon na may pinakamalaking potensyal na magbago ng trajectory ng buhay mo. Huwag 10, huwag 5, isa lang muna. Kapag malinaw ang target, mas nagiging malinaw din ang mga desisyon mo araw-araw. Pangatlong hakbang, mag-dominate ka. Ibig sabihin, ibuhos mo ang oras at energy mo ng may disiplina at consistency. Hindi ito sprint. Marathon ito. May mga araw na tamad ka, may mga araw na duda ka, pero tuloy pa rin ang galaw mo sa iisang direksyon. Doon nabubuo ang momentum na hindi basta-basta mapipigil. Kapag sinunod mo ang tatlong ito, eliminate, identify, dominate, mapapansin mong mas gumagana ang isip mo, mas kaunti ang distractions, mas malalim ang progreso, at unti-unti mong mararamdaman na ang buhay mo ay hindi nakalat, may sentro na ito, at ikaw ang may hawak ng direksyon.
Sa pagtatapos ng episode na ito, tandaan mo na ang tunay na kapangyarihan ay hindi nasusukat sa dami ng galaw mo. Nasusukat ito sa lalim at linaw ng focus mo. Ang taong kalat ang atensyon, madali ring madala ng sitwasyon. Ang taong may malinaw na target, tahimik pero mabigat ang presensya. Hindi ka mahina dahil kulang ka sa talento. Mahina ka dahil hinahayaan mong magkalat ang lakas mo sa maraming direksyon. Kapag natutunan mong ibuhos ang energy mo sa iisang mahalagang bagay, lahat ng ginagawa mo ay nagkakaroon ng impact. Lahat ng kilos mo ay may bigat at direksyon. At sa huli, isipin mo ito, ang mundo ay hindi gantimpala sa pinakaabala, gantimpala ito sa pinaka-strategic. Sa bawat hakbang mo, piliin mo kung saan mo ilalagay ang lakas mo, maging disiplinado, maging malinaw, at manalo ka sa larong hindi nakikita ng karamihan. Kaya sa susunod na gusto mong gumalaw o gumawa ng desisyon, huminto ka muna. Tanungin ang sarili mo kung saan mo ibubuhos ang lakas mo. Dahil ang tunay na power ay hindi sa dami ng ginagawa mo, nasa tamang galaw, sa tamang direksyon, at sa tamang focus. Go find your next victim. Close my eyes, predicting. Go find your next victim. Close my eyes.